Ito na nga po ba ang mga ebidensya na magdidiin kung sino yung nasa likod ni Madriaga at ni Kerwin Espinosa. Mga kababayan, nag-post po ng mga screenshot na kasamang picture si Attorney Baligod. At dito po malalaman kung sino yung nasa likod ni Madriaga at ni Kerwin Espinosa. Ibig sabihin, iisang tao lang yung gumagamit kay Madriaga at kay Kerwin Espinosa laban sa mga Duterte. Kerwin Espinosa is laban kay Tatay Digong, and itong si Madriaga is laban po kay Vice President Sara. At wag ka, iisa lang po ang kanilang abogado. Si Attorney Palad ay abogado ni Kerwin at abogado pala ni Madriaga. Ngayon, sabi nga dito ni Attorney Baligod, sino ang nagbigay ng abogado kay Kerwin Espinosa at Ramel Madriaga? Yung isa sa self-confessed drug lord, yung isa kidnapper. Ang circle of friends pala niya ay mga hardcore na kriminal. Ngayon mga kababayan, kasabay niyan ay nagpost din itong si Attorney Baligod ng kanyang patama kay Trillanes. At sabi niya nga, balang araw daw matutuwa siya na makita na nasa loob ng kulungan ang tinawag niyang hambog na si Trillanes. Kaya mga kababayan po natin, ako naniniwala, diyan sa mga testimony ng 18 na Marines, yung mga videos na pinupost ni Attorney Baligod, itong mga screenshot na ito, palagay ko ito ay konektado lahat mga kababayan po natin. So, silang mga sindikato ay magkakasama para pabagsakin ang Duterte dahil takot sila na mananagot. Takot sila makulong at yung iba, lalo na si Saba, ay magbabalik ng kulungan. Kaya ganito po sila kadesperado mga kababayan po natin. And malalaman natin, no? Sa ngayon, ang pagkakaalam ko, marami pang hawak dito na mga ebidensya si Attorney Baligod. At mayroon na siyang, kumbaga kilala niya na kung sino yung nasa likod ng paglabas ni Kerwin Espinosa at ni Madriaga. Kaya alam niyo mga kababayan po natin, sobrang desperado. O, tingnan mo itong si Redon mga kababayan natin. So, ipusama lang natin ng konti. O, sabi na Redon, yung LTO records daw ng mga biniling motorsiklo nitong si Madriaga ay tugma daw doon sa claim niya laban kay Vice President Sara, kay Tatay Digong, na binigyan daw siya ng pera ni Tatay Digong para ibili ng mga motors para kay Vice President Sara. Pero ito, tingnan nyo, kung gaano kagago yung mga ito, mga kababayan po natin. Kasi ang lahat ng mga motorsiklo na pinaparatang nila kay Vice President Sara, hindi naman po nakapangalan actually kay Vice President Sara. Lahat po ay nakapangalan kay Madriaga. So mantakin nyo mga kababayan po natin, pwede pala yon na kung bibili ka ng motor, tapos pwede mo palang sabihin na galing sa kahit sinong politiko kung gusto nyong sirain. Putya, siya yung gumagamit ng motorsiklo. Lahat nakapangalan sa kanya at sinabi niya pa nakapangalan sa kanyang anak. Tapos pinaparatang niya na galing daw po sa mga Duterte. Kaya niyang bilhin yan. Dahil siya ay kriminal at kidnapper. So kayang-kaya niyang bilhin yan sa dami ng kanyang pera. Pero ngayon, dahil gusto nilang sirain si Vice President Sara, gusto nilang sirain ng mga Duterte, lahat yan ay nilabas niya at sinabing galing daw kay Tatay Digong. Ibig sabihin, mas close pa siya sa executive secretary ni Tatay Digong. Mas close pa siya kay Senator Bongo. Parang 24 hours pala ito nagtatrabaho dahil ang dami ng kanyang racket. Siyempre, kidnapper. Diba? Tapos ngayon, ipaparatang nila, no? Kay Tatay Digong, yung mga motor na yan. Sasabihin nila, galing kay Duterte yung mga motor na yan. Isang motor, wala naman nakapangalan kay Duterte. O nakapangalan kay Vice President Sara. Lahat nakapangalan kay Madriaga. Pwede ba yung bumili ako ng bahay, sabihin ko na, ito galing, binigay sa akin ni Duterte. Pwede bumili ako ng sakyan, sabihin ko galing kay Duterte. So, ibig sabihin, ang lahat pala ng mga Pilipino nagalit sa mga Duterte, pwede magsabi na, ako naging bagman ako. Ito, sasakyan ko, itong motor ko, itong bahay ko, binigay sa akin ng mga Duterte. Dahil ako ang bagman nila, pwede ba yun? Tapos itong kongresistang serido na ito na ngayon ang kanilang propaganda. Dahil sirang-sira po sila doon sa pagiging ISIP
nitong si Madriaga, doon sa bank record, doon sa pagdala ng pera, sa pag-withdraw, lahat ni isa, walang tumugma sa kanyang sinabi. O ngayon, yung LTO records daw, tugma daw sa sinabi ni Madriaga. Tugma kasi sa kanya nakapangalan eh. Diba? Ganyan po sila kadesperado. And lahat yan, mga kababayan po natin, nagko-collaborate itong kanilang pinagagawa ngayon dito sa sinasabi ni Attorney Libby Baligot. Konektado lahat kung sino ang handler ni Kerwin Espinosa at kung sino yung handler nitong si Madriaga. Diba? Lahat na yan na nasa Committee on Justice, alam nila na sinungaling ang kanilang source, sinungaling ang kanilang witness. Pero sa kagaya ng inaamin ni Bini Abante, mga kababayan, lahat na ito ginagawa nila dahil naghahanap pa lang sila ng ebidensya. So mantakin nyo ha, yung complainant pala ng fourth impeachment complaint against kay Vice President Sara na sinasabi nila na may sufficient and ground yung impeachment, yun pala hanggang ngayon ay naghahanap pa ng ebidensya. At mantakin nyo ha, sinasabi niya pa na kapangyarihan ng public office sagrado. So public office is a public trust daw. Ano yung mga pinagagawa ng mga ito? Naglulustay po sila, mga kababayan po natin, ng pera ng taong bayan. Nilulustay po nila sa isang mini hearing na yan, mini trial na yan, para maghanap ng ebidensya. Yung problema, imbis na makahanap sila ng ebidensya, sila pa yung nabutasan at sila pa yung nadiin sa ginagawa nila sa mga Duterte. Public office is a public trust. Dagan ko, hindi lang Grabe itong pastor na demonyo ito, no? Ay yung lahat ng mga naniniwala at sumasamba kasama nitong si Bini Abante, kayo po ay kasapi ng kultong Abante. Hindi atras. lang po ito public trust, kundi it is a sacred trust. Niling ko lamang na panuorin po natin ng merong kaalaman, hindi po bilang politiko. At any rate, So alam niyo, mga kababayan po natin, feeling talaga sagrado itong si Bini Abante, no? Feeling talaga napakatotoo sa kanyang sarili. Pero sa totoo lang, si Bini Abante, no? Na ano na ito eh, yung kanyang sarili, kinain na ng maling sistema at pinasukan na po ng ganid sa kapangyarihan, ganid sa pera. Nagaganito lang naman yung mga ito eh, dahil nabigyan sila ng mali-malitang pera. Nagaganito lang naman yung ito eh, dahil nga nakikinabang sila sa korap na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya handa silang gawin ang lahat. Handa silang gumamit ng kriminal, kidnapper, mga durugista, laban sa mga Duterte para lang hindi sila makulong. Kaya kababayan, makukulong yung mga yan pag upo ni Vice President Sara. Dahil mabubulgar ang kanilang involvement sa mali-malitang pera at ang kanilang involvement dito po sa maanumalyang flood control scandal. Maraming salamat and God bless, mga kababayan.